Ngayon po ay ating itutuloy ang naputol na discussion kanina. So, sa question and answer po, nasa huling yugto na po si Ustad Rashid ang kanyang tatanong at doon po tayo naputol. So, bigay po natin ang mic ng Ustad Rashid. Okay, Pastor. Yung tanong ko po ito, gusto ko pong malaman yung sinasabi po ng ancient apostolic interpretation. Kasi madali lang po maunawaan ito. Ayon po sa Biblia, sa Hebrew chapter 10, verse 26, sa contemporary English version, ito po ang mababasa po natin. No sacrifices can be made for people who decide to sin after they find out about the truth. They are God's enemies, and all they can look forward to is a terrible judgment and furious fire. Tagalogin ko po wala nang haing natitira pa. Kung tayo ay mag-iisip pang magkasala, ito, mag-decide pa lang na magkasala. Mag-iisip ko pa lang, Omar eh. Si Omar ay panay ano dito eh, diba? Pag-isip ko si Omar eh. Mag-iisip ka pa lang magkasala eh. Walang ikaw ngayon ay God's enemy, kaaway ka na ng Diyos. Ang nag-aantay sa iyo, kakilakilabot na papaparusa. Ang apoy na tutupok sa kamay. Paano ba ito, Pastor? Eh sabi mo kanina, pwede ka pang magkasala. Nilalabas, hindi, wala nang kapatawaran, sinasara na yung kapatawaran. Ilang pang tanong ko, Pastor. Thank you. So, salamat sa last question ni Kalashik. Yung tanong ni Kalashik, based on chapter 10, verse 26 ng Hebrews, babasahin ko ulit. Tingin ako ng ating 30 minutes na extension ako sa last question ng Kalashik. 26. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan ay wala nang kain na titira patungkol sa mga kasalanan. Hindi ko naman kinokontra, which is, sinasang-ayunan ko yan. No? Kasi sinabi ng Diyos yun, wala na talagang hain pang natitira once na ikaw ay sinadya mo na ikaw magkasala. Well, in fact, si Esau, talaga nakapanayan ng Biblia, na isang beses siya nagkaroon ng kasalanan sa mata ng Diyos, kahit pinagsikapan ni Esau na siya ay lumuha, ay hindi na siya nakasumpong pa ng katawaran. Totoo ang sinabi ng Biblia. Totoo yung versikulo na yan. Pero ba't hinihingi ni Kalashik ang interpretation from the ancient apostolic interpretation? Ito ang aking interpretation yan. Di lang sa halimbawa na, except ako 1 minute. Parang law enforcer yan, sino nag-drive sa inyo ng motor? Wala talaga ng motor, no? Once na mahuli ka ng enforcer, law is law. Kapag in-implement nila ang law, wala ka talaga magagawa. Kahit humingi ka ng tawad. Sila, pasensya na hindi ko alam, 1 way pala to. Pero pag in-implement ng law enforcer yung batas, pag hinuli ka talaga niya, wala ka talaga magagawa. May kasalanan ka, may violation ka, nagkaroon ka ng kasalanan eh. Pero anong puputol doon? Kapag naawa sa law enforcer, sabi ng Biblia, sabi ng Biblia, may versikulo tayo babasahin. Hebreo 9:15. Ito sagot ko sa pinakatanong ni Kalashik. Sapagkat sinasabi niya kay Moses, ako'y naaawa sa aking kinaawaan at ako'y nahahabag sa aking kinahahabagan. Kaya nga hindi sa may ibig, hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naaawa. Kaya nga, sa kanyang ibig, siya'y naaawa. At sa kanyang ibig, siya'y nagpapatigas. Kung hindi ka na pinatawad ng Diyos, sino ka pa para magreklamo? Sinabi niya yun eh. Once na sinadya mo magkasala, wala kang talagang kain. Pero nakalimutan natin na ang Diyos ay likas, na mahabagin. Pero, ang kahabagan ng Diyos ay mayroon pong limitasyon. Sabi ng Biblia, bagamat ang interpretation, kung sakali mo nagkasala ka man ng sinasadya, ngunit gusto ng Diyos na ikaw ay tigil na ng kahabagan, sino ka para tumangkin? Sino ang tao na tututo sa Diyos? Bagamat sinabi na impyerno ka na pa nagkasala ka, pero kinahabagan ka niya. Hindi ba kayo yung pinakamabuting balita?
na meron tayong isang Diyos na mahabagin ang ating mga kasalanan. Bagamat minsan nagkasala ka, impyerno ka na talaga. Pero nakalimutan niyo, sabi ng Biblia, nag-aawa ang Diyos sa nais niyang kahabagan. Pero hindi lahat nakakapag-abil ng kahabagan ng Diyos. Sapagkat merong mga namatay na humingi ng tawad at hindi na po talaga pinatawad ng Panginoon. Maraming salamat. Maraming salamat, Pastor. Yun, proceed na po tayo sa pangalawang standards on the sheet. 15 minutes start. And after that, question and answer. ده الحق وصدق الباطل إن الباطل كان زوقا. Gusto ko lang talagang maunawaan yung stand po ni Pastor Le regarding sa doctrine and interpretations of the ancient apostle. In-expect ko, pag sinabing ancient, matanda. Alam naman natin yung salitang ancient. Ngayon, nag-stick sa kay Pablo. Natural, Muslim ako. Hindi na ako naniniwala kay Pablo. Nagbigay siya ng talata. Ang binasa niya, yung sa Galatia 2:8. Sino ba nagpatotoo doon? Sarili niya eh. Ako, apostol sa mga hintil. Siya po self-proclaim. Yung ba? Wala pong pinagkaiba kay Kibuloy, kung kanino po. Yung po yung ang point doon eh. Hindi po siya kasama sa 12 apostol na hinala ni Jesus Christ. Nasaan yung 12 apostol? Ngayon, binigyan natin ng pagkakataon si Pastor Le. Binasa po natin yung nasa chapter 5, verse 17 ng Mateo. Ano sabi doon? Chapter 5, verse 17. Hindi yung makalan. Sa 5:17 ng Mateo, huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ng mga ito. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang pulbo o isang pudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad. Kaya kung magkakadog ka ng iyong kaloob sa dagat, 20. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, malibang humigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga fariseyo, at hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ano po ang sagot ni Pastor Le? Ito po, obsolete na. Bakit? Kasi may transitory period. Ibig sabihin ng transition, hindi ba na? Tama? O ba na? O di paso na, inamin niya, iba yung turo ni Pablo. Ano ba yan siya? Ito po yung kay Pablo. O di bago yung kay Pablo, bago hindi ancient. Sabi niya kasi transition, pero malino eh. Malibang humigit ang kapiliran nyo. Scribe and Pharisees. Sa mga scribe at Pariseo, hindi kayo makapasok sa kaharian ng langit. Eh sabi niya, noon. Kasi nga apostolic na. Hindi po, binasa niya. Lilipas ang langit at lupa. Isang pudlit ng kautusan, hindi mapapala. Walang expiration to eh. Di ba? Walang expiration. Katunayan, ito, kaligtasan, pastor ha. Kaligtasan ng topic natin. Kaligtasan ha. Kanina sinabi ko kung paano maliligtas sa Quran. Nalinaw, sinabi ni Jesus. Ito, Jesus ng Bible. Pakibasa ngayon sa Lucas 18:18. Oh, may lumapit. Tingnan mo, sige. Basa. Lucas. Uy. Tinanong siya ng isang pinuno, mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan? Paano? Sinabi sa kanya, Paano maliligtas sa mga
Ano sagot? Sinabi sa kanya, Ano ba sagot? Yung katulad ng binasa ni Pastor, sumampalataya ka na ako'y Panginoon, ligtas ka. Ganun ba sinabi? Basa. sinabi sa kanya ni Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Ancient apostle to. Pastor, ancient to. Anong turo? Hindi siya Diyos. Walang mabuti. Kundi ang Diyos lamang. Doctrine yan. Isa lamang ang Diyos. Tinangginig ni Diyos. Pero sige, tuloy. Nalalaman mo ang mga utos. Huwag kang mga lunya. Huwag kang pumatay. Huwag kang magnakaw. Huwag kang tumayong saksi sa kasinungalingan. Igalang mo ang iyong ama at ang ina. At sinabi niya, ilipat ko ang lahat ng mga bagay na ito, buhat pa sa aking pagkabata. Nang marinig ito ni Jesus, sinabi na sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ano yun? Ano mang mayroon ka ay ipagbili mo, ipamahagi mo sa mga lupa. Ano mang meron ka? Ano meron ka? Muhammad Rasulullah. Isyo tama ba? Ang sabi ni Jesus? Ipagbili. Meron pa sa iyo. Ipagbili mo o ipamahagi mo sa mga lupa. Tapos? At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Paano po maliligtas? Sundin mo utos. Mababasa mo ba kay Pablo to? Hindi! Binago na ni Pablo. Sinalungat nga eh. O di ba kasalungat? Inamin naman niya yun eh. Ang palusot lang niya, transitory period. Wala pong ganun sa Biblia. Tutol si Jesus doon. Ang lino. Tapos ano sabi niya? Ipagbili mo ang lahat ng ari-arian. Pastor, sabi mo, Christian ka. Ginawa mo na ba ito? Binenta mo ba lahat ng ari-arian mo? Cellphone, ibalik. Ha? Ibenta. Tapos, ipamigay sa duka. At saka ka palang pwedeng sumunod sa akin. Yung palang paging apostolate. Ibenta mo muna. Check, ibenta mo yan. Ha? Lahat sa ibenta mo. Pati yung kapwa, ibenta mo. Sinunod ba to? Baka sabihin, hindi, dati yan, hindi yung iba na. Hindi iba talaga, hindi ancient. Bago, katunayan. Ano yung bago? Bago talaga. Pakibasa yung Hebreo. Gisais. Hebreo 16. Ito ang mababasa natin sa Hebreo 16. Sa mga handog na susunugin at mga haing. Wala ba? Sige mamaya na, babaya ko basahin mo. Ubus ba? Pero basa. Nabasa ni 9 minutes pa. Okay. So, yun. Malinaw ang kaligtasan. Kay Jesus Christ. O, di ba? Pero, sinabi niya, isa lamang ang mabuti, kundi ang Diyos lamang. Ngayon, tulad niya sinabi niya, Mateo 28:19. Kasi tungkol sa sinabi ko, na si Jesus sa hintil lamang. Ay, di na, word for word eh. Ako'y hindi